Good morning mga ka-Lawrence Kitchen. Wala na po ako sa Europe. Nandito po ako sa site ng bagong project ng Lawrence Kitchen pangkabuhayan na content. Nabanggit ko na ito dati sa inyo na subaybayan nyo guys yung another project ng Lawrence Kitchen para sa mga OFW na gustong ma-inspire, gustong magkaroon ng ganitong pangkabuhayan sa mga pinaghihirapan nila na saan dadalahin ng kanilang mga pinaghirapan na pera. Walang iba kundi sa investment dito sa passive income na apartment business. So ipapakita ko sa inyo guys ang trabaho namin ngayon na nadat na namin to sakto halos 1 month na siya this week. So tapos na yung mga pundasyon. So ipapakita ko sa inyo to guys para pakita nyo lahat umpisa hanggang sa matapos ang apartment na to ay ipapakita ko sa inyo yung pag natapos na siya. So ayan siya guys, ayan. By the way guys, dito to sa loob ng subdivision sa Cavite and may mga bahay na rin dito. Ayan yung mga kapitbahay namin dyan. Malalaki ang bahay nila. And eto na guys yung apartment na pinapatayo ng Lawrence Kitchen. So ipapakita ko sa inyo yung loob niya. Maganda naman kasi nahirapan kami sa hintayin yung permit na yan. 1 month lang parang nakuha na namin. So hindi kami nag-asikaso, yung contractor na. So, eto mga ka-Lawrence Kitchen, ang aming contractor dito, si Randy. And itinatanong ko sa kanya ilan ang floor area ng ating apartment, bawat unit. Yes po. Ano po, ang lumabas po kasi sa computation sa building permit is 218 Okay. floor area. So, i-divide po natin sa 3 po, yung lumalabas 72.6. 72.6 per floor area po. Per area per unit na. po, per unit. Okay, kasi 2-story to, di ba? Apo. So, yon. Ito yung isang unit. Yan. Yan, may parking sila dito. Bawat isang unit, guys, meron silang parking. Yan. Wow! Yung pangalawa. Ayan, guys. Yun yung magiging toilet. Laundry area. Ito yung sa kitchen. At ito yung pangatlo. Yan. Guys, ayan. Kamande. Ano nang ginagawa nyo, kuya? Ha? Lalatag na po sa pang-islab. Naglalatag na sila ngayon ng pang-islab sa unang unit. So guys, ang bawat unit nito na pinapagawa namin is may dalawang toilet sa baba at saka sa taas. So dalawa ang banyo niya and meron siyang separate na laundry area at saka syempre kitchen, dalawang bedroom sa taas. So sa 73 na floor area ng bawat unit is malaki na siya para sa isang apartment. At ang pinakamahalaga sa panahon ngayon, mga ka-Lawrence Kitchen, pag magpapagawa kayo ng apartment is laging hinahanap talaga kung may parking. Kasi kadalasan ngayon, bawal na mag-park sa mga talagang kalsada. Kasi guys, importante ngayon yung may parking ka kapag nagpapagawa ka ng apartment. Kasi madalas yung mga nangungupahan, may mga sasakyan na. So, yung dati naming apartment na pinagawa,
Hindi, 6 siya na unit, pero ang parking nun parang nag-ookupa lang siya ng 3 sasakyan. So, bitin. So, ang ibang kinukuha ko na tenants, dapat wala ng sasakyan. Unlike tong pinapagawa namin na 3, lahat may tag-isa-isa na silang parking. So, kumbinyente para sa mga mangungupahan. So, yun lang guys, yung unang content ng Lorne's Kitchen about dito sa aming apartment business. Abangan nyo guys yung kung paano namin nakuha to, magkano ang bili, natawaran ba, saang lugar, accessible ba sa lahat. Kasi kailangan pag nagpatayo ka ng apartment, hindi lang gusto mo lang magpatayo, kailangan alam mo kung saan ang pwesto niyan para may umupa. At hindi langawin yung apartment mo na ayoko malayo sa ganito, malayo sa trabaho, sa bangko, sa kung saan-saan. So yun ang susunod na episode na gagawin ko dito sa Lorne's Kitchen kasi tinatanong nyo rin naman yung mga magkano ang pagkakabili, magkano ang kontrata dito sa contractor na nakausap namin. So yun lang guys, abangan ninyo ang susunod na episode ng Lorne's Kitchen, episode 2. Sa Lorne's Kitchen, Fashion Kitchen, pangkabuhayan, travels, college diaries ng anak ko. And thank you. God bless. Bye-bye.